Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, for His great love for us. He's very persistent in pursuing us to return to Him because we are His inheritance and our Father is our treasure. He sent Jesus Christ to us to cleanse us of our sins. And so we must thank Jesus Christ, glorify the name of Jesus Christ. Because He is God, like the Almighty Father. So, basahin natin Philippians chapter 2, verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Naintindihan niyo? Na kahit na siya ay Diyos in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Hindi niya yun pinanghawakan na dahil God siya, dapat pagdating niya rito sa lupa, God din siya. Hindi yun ang ginawa ni Jesus Christ. But made Himself of no reputation. Nawalan siya ng mga privileges bilang God. Wala siyang reputasyon nung nandito siya sa lupa, when He was on earth, taking the form of a bond servant, isang alipin, and coming in the likeness of men. Nakagaya natin na pag nasugatan, na dumudugo, nasasaktan. And being found in appearance as a man. Pinapawisan si Jesus Christ, no? Yung weakness natin sa katawan, ganun din si Jesus Christ. May mga sugat-sugat si Jesus Christ, tekla at kalyo. Dahil hindi siya mayaman nung nandito siya sa mundo, hindi siya maraming earthly possessions. He humbled Himself and became obedient to the point of death. Nagpakumbaba si Jesus to the point of death, hanggang sa yun ang maging ikamatay niya, ang patayin siya ng mga tao. Nagpakumbaba si Jesus Christ. Kaya siya ang ating example na maging humble tayo. Kung si Jesus humble siya, dapat mas lalo din tayong humble dahil wala tayo sa kalingkingan ni Jesus Christ. Naging servant si Jesus Christ, taking the form of a bond servant. Tayo, servant tayo. Kaya magpakumbaba tayo. Therefore, God also has highly exalted Him. Kaya itinaas ni Almighty Father si Jesus Christ and given Him the name which is above every name. Itinaas ni Almighty Father ang pangalan ni Jesus Christ above every name. So, sino ngayon ang tatawagin natin? Sino saan tayo hihingi ng kapatawaran? Sino ang i-exalt natin? Si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Tatawagin natin dahil mismong si Almighty Father itinaas ang pangalan ni Jesus Christ. And at the name of Jesus, every knee should bow of those in heaven. Ibig sabihin, sasambahin. Kahit yung mga heavenly beings, sinasamba nila si Jesus. And of those on earth, tayo na ngayon na nasa mundo, sasambahin natin si Jesus. And of those under the earth, kahit yung mga evil spirits or evil ones, they acknowledge that Jesus Christ is God. Kaya nga takot sa Kanya yung mga demonyo, di ba? And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So this is proof that Jesus Christ is God, just like the Almighty Father. Itinaas ni Almighty Father ang pangalan ni Jesus Christ. Sino ang nagsasabi na prophet si Jesus Christ? He's not just a prophet. He is the Son of God. He is also God, just like the Almighty Father. Itinaas ni Almighty Father. Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Kaya sasambahin natin si Jesus Christ. Powerful. Ang daming miracles na ginawa at full of wisdom and knowledge.
So, sino ba ang tatawagin natin? Tatawagin pa ba natin yung mga pangalan ng mga religious leaders ninyo? Na nagka-claim na sila ay mga, sinasabi nila na Diyos sila. Mga tao na sinasabi Diyos sila. Anong klase yun? Samantalang si Jesus Christ, na totoong Diyos, did not consider it robbery to be equal with God. Tapos, may mga tao na nagko-consider sila na sila ay mga Diyos. Jesus Christ. Kung may kailangan tayo, let's call on the name of Jesus Christ. No other name but Jesus. And of course, our Almighty Father. Gusto pa ba niyo ng proof that Jesus Christ is God? Madami. Dito sa Bible. Kung magbabasa tayo ng Bible, andito. Kaya wala na tayong tatawagin pang pangapangalan ng mga santo na sinabi nyo, hindi, kaya naging santo yun, gumawa ng miracle. Ilang miracle lang ginawa na? Sabihin na natin nakagawa man, o hindi, ilang bang miracle na nagawa niya? Sasabihin yung holy yung mga taong namayapa na, namatay na. May mas magiging holy pa ba kay Jesus Christ? Na si Almighty Father na mismo ang taas ng kanyang pangalan. So bakit tatawag pa tayo ng iba pang mga pangalan? Above every name, kahit sinong pangalan, itinaas ni Almighty Father. Wala nang binanggit na iba pang pangalan. Pangalan man ng babae, o pangalan man ng lalaki, wala na. Si Jesus Christ lang. Nagkakaintindihan? Last time we read Jeremiah chapter 49. So it's about the Ammonites na sumasamba sa false god na si Molech, false god na papatayin ang tao at isinusunog, ina-offer kay Molech. Natanong dito kung bakit nagpa-prosper ang mga tao na sumasamba sa false god like Molech. Pero nung sabi ni Almighty Father, darating ang oras, no? Nasisirain ni Almighty Father ang mga sumasamba sa mga false gods. Binibigyan pa niya ng time ang mga tao sa ngayon. Hindi pa ito nangyayari. Kaya nga ito ay isang prophetic book. Ito, Jeremiah, Isaiah, yung iba sa Daniel, Zechariah, and Ezekiel. So, kahit si Solomon, sumamba rin kay Molech. Na sinabing siya ay full of wisdom, pero sumamba kay Molech. Nagtiwala siya sa kanyang sariling kakayahan. Kaya napalayo siya kay Almighty Father. Maliban pa kay Molech, sumamba rin siya kay Ashtoreth or Astor or Easter. Yun namang si Ashtoreth, Astor or Easter, siya naman yung sinasamba ng mga tao for fertility. Kaya nga, di ba pag may mga meron ba kayong rabbit pag Easter? Meron ba kayong Easter egg hunting? Ano isi-symbolize ng rabbit tsaka ng egg? Anong connection ni kay Jesus nun, kay Almighty Father? Wala. It's fertility. False God. Hindi niyo matanggap?
But it's the truth. Kaya galit si Almighty Father. Dahil kung ano-ano ang mga ginagawa nating mga traditions and cultures. Napalayo tayo sa tatay natin. And so, punong-puno ng kasalanan ang mundo na to. Napuno ang kasalanan ng mundo na to dahil sa atin. Sa ating lahat. At yung mga tao naman na binenta nila ang kanilang sarili para lang sa maliit na halaga, galit din si Almighty Father. Hindi nila binigyan ng pagpapahalaga gaya ng binigay na pagpapahalaga ni Almighty Father sa atin. Hindi natin alam ang value natin. Nakontento tayo sa mga bagay sa mundo na to. Hindi natin alam na ang value natin, priceless tayo kay Almighty Father. We are His treasures. Pero nung ginawa natin, nang makakita lang tayo ng mga bagay dito sa mundo na sa tingin natin ay makakapagpasaya sa atin, naging materialistic tayo. Binenta natin ang ating sarili. Nakipag-partake tayo sa kasalanan para lang makuha ang mga bagay na gusto natin. Nagsinungaling tayo. Lahat ng kasalanan, ginawa natin. Para lang tanggapin tayo ng tao. Matanggap tayo ng society. Hindi natin alam ang value natin. Wala tayong wisdom. Kaya nga nakalagay dito, has wisdom vanished? Na wala na ba yung wise decision making ng mga tao? Dahil ang tao na may wisdom, may takot kay Almighty Father. That's the beginning of wisdom. Laging i-acknowledge si Almighty Father. Ang focus kay Almighty Father. Asking the advice of the Almighty Father. Talking to our Father. Talking to Jesus. That's wisdom. Kaya bumalik na tayo sa tatay natin, nakalagay ito. Flee, turn back, dwell in the depths, O inhabitants of Dedan. Paparusahan ni Almighty Father lahat ng mga tao. May mga tao na syempre wala na dito sa mundo. Nasaan sila ngayon? Na yung mga disobedient people na hindi nila alam ang kanilang value. Nasa impyerno sila, hindi nila alam kung bakit sila nandun. Hindi sila aware. Akala nila dahil sa mabuting tao naman ako, nabuhay ako, hindi nila alam yung kasalanan nila. Kaya ang mundo na to, ang sabi ni Almighty Father, tatanggalan niya ng tao. Iba-ibang mga places ito. Gaya nga sinabi ko last time, mga tao to. Group of people, pare-pareho ng ugali. Mga disobedient. Mga arrogant. Mga prideful people. Mapapahiya ang mga tao na nagtitiwala sa kanilang sarili. Napakasakit ang mangyayari sa mga tao. At yung mga tao na nasa impyerno ngayon, napakasakit ang kanilang pinagdadaanan dahil hindi na sila makakaalis sa impyerno. Kung i-check nyo yung census, araw-araw, sa isang segundo, ilan ang namamatay?
Ilan doon ang napupunta sa impyerno? Hindi natutuwa si Almighty Father. Dahil pag napunta ang kaluluwa sa impyerno, nawala na naman siya ng treasure. Natapon, napunta sa impyerno. Hindi masaya si Almighty Father. Kaya, meron tayong Bible guidelines para sa atin. Para nasa laging, right path. Papunta kay Almighty Father, papunta kay Jesus Christ. Pero binabaliwala ng tao ang Bible. Mas gustong paniwalaan ang mga culture at tradition na kinagisnan na hindi na alam ng mga tao, na yung mga dating tao na nabuhay noon na sumusunod sa culture and tradition, nandun nauna na sa impyerno. Susunod ba kayo? Na kahit na ipag-pray mo yung kaluluwa ng tao na nasa impyerno, hindi na siya makakaalis sa impyerno. Kayo ba ang isusunod na ipagpe-pray para makaalis sa impyerno? Bakit hindi pa ngayon na? Ngayon na, magsisi sa kasalanan. Bakit kailangan pang antayin na mamatay at ipagpe-pray para yung kaluluwa pumunta sa langit? Walang ganon. Ngayon na, habang yung kaluluwa mo nandito pa sa katawan mo, may chance pa. Pag nawala na yung kaluluwa sa katawan mo, wala ka ng chance. Buong mundo, paparusahan ni Almighty Father. Hindi ka makakapunta ng ibang planeta. Wala ka matatakasan. Kahit mayaman ka o mahirap ka, magiging pantay-pantay ang tao. Walang mayaman o mahirap kay Almighty Father. Hindi siya tumitingin sa mga physical appearance. Nakatingin si Almighty Father sa heart. Alam ni Almighty Father kung remorseful tayo, kung nagpapakumbaba tayo, kung sumusunod tayo sa kanyang mga directives. Inuulit-ulit ng Almighty Father ang mga warnings. No? Alam niyo yun, di ba? Inuulit-ulit ni Almighty Father ang mga warnings. Bakit inuulit-ulit ni Almighty Father? Para hindi tayo ignorante. Alam na natin. Yung batas, no? Dito sa mundo, yung ignorance of the law excuses no one. Hindi mo alam yung batas, pero pwede kang makulong kahit hindi mo alam yung batas. Alam niyo ba ibig sabihin nun? May ganon, di ba? Hindi mo alam ang law. Pero may law na ganon kahit hindi mo alam, makukulong ka. Ganon ang batas ng mundo na to. Ngayon, kay Almighty Father, isinasabi ni Almighty Father, iniisa-isa niya, inuulit-ulit niya sa mga tao. Yung ignorance of the law excuses no one, yun yung ignorantia legis non excusat. Latin phrase. Is a legal principle that means a person cannot claim they didn't know the law in order to avoid liability for breaking it. Yun ang ibig sabihin ng ignorantia legis non excusat. Ngayon, si Almighty Father, may law rin siya. Ano yung law niya? Na mamahalin natin siya, irerespeto natin siya, at pati na rin yung mga kapwa-tao natin. Doon umiikot yung pagmamahal ni Almighty Father. Dahil pagmahal natin si Almighty Father, irerespeto natin siya, susunduin natin lahat ng gusto niya. Hindi tayo iiwasan nating magkasala, hihingi tayo ng kapatawaran, lalapit tayo kay Jesus Christ dahil yun ang utos niya.
pati na rin yung kapwa-tao, mamahalin natin. At nang sa ganun, magiging peaceful ang mundo. Walang away, walang chismisan, nagre-respetuhan ng bawat tao, walang nagnanakaw. Pero dahil sa wicked ang mga tao, dinisregard si Almighty Father. Kaya may mga warnings na binibigay si Almighty Father dito sa Bible. Iniisa-isa niya. Ini-elaborate pa nga, 'di ba? At open si Almighty Father sa lahat ng gagawin niya. Wala siyang itinatago, wala siyang nililihim, wala siyang secret. Sinasabi lahat ni Almighty Father. Galit siya. He is a jealous God. Paparusahan niya ang tao, papatay niya ang mga tao na disobedient. Baka sabihin, namamatay naman talaga ang tao. Namamatay ang tao, pero merong second death. Yung second death sa impyerno. May buhay after the life here on earth. Basahin natin itong Jeremiah chapter 50. The word that the Lord spoke against Babylon and against the land of the Chaldeans by Jeremiah the prophet. Baka sabihin niyo, akala ko ba okay ang Babylon? Dahil nabasa natin na servant niya si Nebuchadnezzar. Kasi ito, iba naman ito. Prophetic, ano naman to? Message naman ito. Okay? Dahil ang mundo na nakalagay sa Book of Revelation, Babylon na Sodom and Gomorrah pa. Punong-puno ng kasalanan. Pero yung time ni Nebuchadnezzar, naging maayos siya kay Almighty Father. So, iba yun. Okay? Iba yun. Ito nga yung Babylon na sinasabi dito. Itong mundo na to. Hindi lang yung Babylon na lugar noon, kundi buong mundo. Buong earth. The word that the Lord spoke against Babylon and against the land of the Chaldeans by Jeremiah the prophet. Ano yung Chaldeans? Chaldeans means tao sa Babylon. Babylonians or Chaldeans. Chaldean means people descended from grace, loving kindness. Yun ang Chaldeans. Ibig sabihin, literally, no? Verse 2. Declare among the nations, proclaim and set up a standard. Proclaim, do not conceal it. Say, Babylon is taken, Bel is shamed, Merodach is broken in pieces, her idols are humiliated, her images are broken in pieces. Kaya nga dito sabi ko, ipagmalakasan mo, announce it to the whole world. Declare among the nations, hindi lang isang nation, nations nakalagay. Proclaim, i-announce, i-broadcast, set up a standard, proclaim, do not conceal it. Huwag mong itago kung ano ang gagawin ni Almighty Father sa mundo ito. Say, Babylon is taken. Sino ang kumuha ng Babylon? Nakuha ng Lucifer ang mundo. Siya ang naghahari sa ngayon, dito sa mundo. Kaya puro kasalanan ang mga ginagawa ng tao. Bel is shamed. Dahil, sino tong si Bel na to? Si Baal or Baal, no? Or Bel. Ipapahiya si Bel. Merodach is broken in pieces. Sino tong si Merodach? Babylonian god to or false gods. Her idols are humiliated, her images are broken in pieces. Kukunin ni Almighty Father, i-claim niya uli ang mundo na to. Kasi ang mundo na to, create ni Almighty Father. Pero, si Lucifer, kinuha niya yung mundo na to. Kaya ngayon, dito sa mundo, naghari yung kasamaan. Ngayon, ang gagawin ni Almighty Father, i-reclaim niya ang mundo na to. Kukunin niya uli.
Ipapahiya niya ang mga false gods. Ipapahiya niya ang mga Diyos-Diyosan, ang mga taong sinasamba ng mga tao. Ipapahiya ni Almighty Father ang mga images. Useless sila, walang magagawa. Wala sila nagagawang mabuti, wala rin nagagawang masama dahil useless. Bakit? Made of wood, made of stone, made of silver, made of gold. Hindi nakakapagsalita, hindi nakakagalaw. Kailangan mo pang buhatin. Verse 3, for out of the north, a nation comes up against her. Out of the north. A nation, iisang nation from the north. Ano yung nation from the north? From heaven, may isang nation. A group of people of the Almighty Father. Makikipaglaban sa mga tao dito sa mundong ito. Against her. Which shall make her land desolate, and no one shall dwell therein. They shall move, they shall depart, both man and beast. Aalis ang mga tao, pati na ang mga beast. Dahil darating ang nation galing sa north. Kaya ang mundo na to, magiging barren land. Mawawala ang mundo, ang mga tao sa mundo. Kaya magiging barren land. Saan mapupunta yung mga tao sa mundo? Paano magiging barren land? May darating na nation from heaven. Revelation chapter 19 verse 11. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but himself. He is dressed in a robe dipped in blood. Si Jesus Christ. And his name is the Word of God. Word became flesh, Jesus Christ. The armies of heaven were following him. May armies in heaven. Kaya nga, nation from the north. The armies of heaven are following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God. And on his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. So, pinangungunahan ni Jesus Christ yung nation coming from heaven. Verse 4, in those days and in that time, says the Lord, the children of Israel shall come, they and the children of Judah together, with continual weeping they shall come, and seek the Lord their God. Lalapit ang mga tao kay Almighty Father. Mag-iiyakan. Hihingi ng tulong. Hihingi ng kapatawaran. Magiging remorseful sila sa kanilang mga kasalanan. Verse 5, they shall ask the way to Zion with their faces toward it, saying, come and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that will not be forgotten. Ano yung perpetual covenant na yon? Di ba nag-promise si Almighty Father ng perpetual covenant? Ano yung perpetual covenant na yon? Yung covenant niya with His treasure, with the people, with His inheritance. Yung God will take care of His people forever. Hindi na magkakaroon ng iyakan, no more pain, no more suffering. Yun, hindi na yun makakalimutan. That perpetual covenant will never be forgotten. Binanggit na ni Almighty Father yun, di ba? Nabasa natin. My people have been lost sheep. Their shepherds have led them astray. They have turned
They've turned them away on the mountains. They have gone from mountain to hill. They have forgotten their resting place. Ang mga tao, naligaw. They have been led astray and got lost. Bakit? Their shepherds have led them astray. Yung mga religious leaders, pastors, preachers, priests, ministers, niligaw nila ang mga tao. Kaya yung mga tao ngayon, ano nangyari? Kumalat. Hindi na alam kung ano ang patutunguhan. Walang direksyon ang buhay ng tao. Akala nila ang direksyon ng buhay ng tao, ang focus ko ay yumaman. O pag yumaman ka, ano na ulit ang focus mo? Hindi ganon. Hindi masasatisfy ang tao pag ganon. Na kaya nakalimutan nila, they have forgotten their resting place. Si Almighty Father, ang ating resting place. Nakalimutan ng tao. Iba ang naging focus. Hindi na si Almighty Father. Kung inaalala man si Almighty Father once a week yun ang inaalala si Almighty Father. What about yung 6 days, asan na doon si Almighty Father? Kaya ang tao pagod. Emotional, physical, mental. Pagod ang tao. Kasi lahat it's ginagawa natin sa mundo na to. It will be futile. Verse 7, all who found them have devoured them. Sabi ni Almighty Father, lahat ng nakakita sa mga tao, anong ginagawa nila? Inaabuso nila ang tao. Kapwang tao nila, inaabuso nila, minamanipula nila, sinasaktan nila. And their adversaries said, we have not offended because they have sinned against the Lord, the habitation of justice, the Lord, the hope of their fathers. Yung mga tao, mga nananakit, tayo mismo, sinasaktan natin ang kapwa-tao natin. Pero hindi tayo kumukuha ng ating accountability. Hindi natin inaako yung kasalanan natin. Dahil, ano ang sinasabi natin? Kasalanan niya, bakit siya ganun? O, lagi tayong naninisi ng mga tao. Kaya, walang kumukuha ng accountability. Lahat mayabang. Kasi pag ang isang tao hindi mo nagte-take accountability sa yung action, mayabang ka. Hindi ka nagpapakumbaba. Mahinang klase ang mga ganong tao na hindi nagte-take na accountability sa kanilang own actions. Verse 8, move from the midst of Babylon, go out of the land of the Chaldeans, and be like the rams before the flocks. Umalis sa gitna ng Babylon. Go out of the land of the Chaldeans. Umalis ka sa lugar na ng mga ng kasamaan. And be like the rams before the flocks. Maging iba ka. Sabi ni Almighty Father dito sa Revelation chapter 18 verse 4, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, lest you share in her sins, lest you receive of her plagues. Kaya nga sabi dito sa verse 8, umalis ka, move from the midst of Babylon, go out of the land of the Chaldeans, umalis ka. Pero since tayo ay nakalitira tayo dito sa mundo, hindi tayo makakaalis, diba? Pero ang ibig sabihin lang nito is yung way of life. Ibahin mo, maging iba ka. Huwag kang makisali sa kasamaan ng mundo na to. Verse 9,
For behold, I will raise and cause to come up against Babylon an assembly of great nations from the north country. Binanggit na naman ang north country. Armies of Jesus. Assembly of great nations. Ibig sabihin, iba-ibang mga tao, naka-assemble sila from the north country. From heaven. And they shall array themselves against her. Shielding her, yung mundo. From there, she shall be captured. Their arrows shall be like those of expert warrior. None shall return in vain. Armies of the Almighty Father. Armies of Jesus Christ. Naka-assemble against the wicked people of this world. Verse 10. And Chaldea, or Babylon, shall become plunder, and all who plunder her shall be satisfied, says the Lord. Ang ibig sabihin ng plunder, no, yung sisirain o tatanggalan ka ng mga bagay. Verse 10. Dito sa Revelation chapter 6, verse 10 to 17, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, how long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge your blood on those who dwell on the earth? Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. Sila yung magpa-plunder. Okay? Tapos dito naman sa Revelation chapter 19 verse 8. And I heard as it were the voice of a great multitude, as the sound of many waters, and as the sound of mighty thunderings, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigns. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready, and to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Naintindihan ninyo o hindi? Yung magpa-plunder. Yung mga armies from the north. Tatanggalan ng lupain. Yung mga wicked people dito sa mundo. Sana mapupunta yung mga tao dito sa mundo, mga wicked people, mapupunta sa impyerno. Yung lupa, yun ang plunder. Maibabalik yung Almighty Father. Verse 11, because you were glad, because you rejoiced, you destroyers of my heritage, because you have grown fat, like a heifer threshing grain, and you bellow like bulls. Dahil masaya ka, nagre-rejoice ka, ikaw, sinira mo ang aking heritage, sabi ni Almighty Father. Sino itong pinatutungkalan ditong sinira ang heritage ni Almighty Father? Sinira ng mga tao, ang kanilang kapwa-tao, pati ang mundo na to, mga wicked people. Sinira ang pangalan ni Almighty Father. They played the harlot. Parang Ohola and Oholiba na nakalagay sa Ezekiel chapter 23. Nagpakataba ka, para kang isang babaeng cow na nag-thresh ng grain. You prostituted yourself. Ibig sabihin ito. Verse 12, your mother shall be deeply ashamed. She who bore you shall be ashamed. Behold, the least of the nations shall be a wilderness, a dry land, and a desert. Sitong mother na to, na nahihiya. Yung earth, ba tawag niya Mother Earth? Nahihiya ang mundo sa inyo, sa mga pinaggagawa niyong kalokohan, kasamaan.
napahiya. Behold, the least of the nations shall be a wilderness. Ano yung least of the nations? Yung nation na masama. Lahat ng mga tao, kung saan may kasamaan, yun, magiging wilderness yun. So, lahat ng mundo, buong mundo may kasamaan, magiging wilderness. A dry land and a desert. Verse 13, because of the wrath of the Lord, she shall not be inhabited. Dahil sa galit ni Almighty Father, walang titira dito sa mundo. But she shall be wholly desolate. Everyone who goes by Babylon shall be horrified and hiss at all her plagues, calamities and tragedies. Everyone will be removed from earth. They'll be thrown to the lake of fire kung sila ay wicked people. Wicked people meaning ayaw i-acknowledge yung Almighty Father. Kahit hindi ka gumagawa ng kasamaan, pero tinotolerate mo yung gawa ng kasamaan ng kapwa-tao mo, hindi mo pinagsasabihan, sa impyerno rin ang punta mo. Nandun, di ba, nabasa natin sa Romans chapter 1. Ini-enable mo yung mga tao na magkasala. Kahit hindi ka sumasali. Yun ba, nagkakasala ka, labas ako dyan, wala akong alam dyan. Pero alam mo, nagkakasala ka nun. At sa impyerno ang patutunguhan mo. Or kaya yung anak mo, ini-encourage mo na gumawa ng kasamaan. Hindi mo pinagsasabihan. Hindi, buhay niya yan eh. Ba't hindi mo pinagsasabihan yung anak mo? Hindi, buhay nila yan eh. Labas ako dyan. Kung hindi mo pagsasabihan, yung masamang ginagawa ng anak mo, ano ang mangyayari? Kasali ka sa kasalanan na yan. Put yourselves in array against Babylon all around, all you who bend the bow. Shoot at her, spare no arrows, for she has sinned against the Lord. Yung mundo, nagkasala kay Almighty Father. Spare no arrow. Give justice. Ibig sabihin, magbigay ng justice sa mga martyrs. Kasi, napakalaking damage ang ginawa ng mundo na to sa tao. Napakalaking damage. Puro greediness and selfishness ang mga tao. Lahat puro pagpapayaman. Lahat puro ako. Lahat nakatingin sa material things. Verse 15, shout against her all around. She has given her hand, her foundations have fallen, her walls are thrown down, for it is the vengeance of the Lord. Take vengeance on her, as she has done, so do to her. Kung ano ang ginawa niya, ganon din ang gagawin sa kanya. Anong mangyayari? The world will be bombarded with tragedies, calamities, and pestilence. Walang matatakbuhan ng mga tao. Wala silang pundasyon, wala silang wall, walang masasandalan, walang dependable. Verse 16, cut off the sower from Babylon, and him who handles the sickle at harvest time. For fear of the oppressing sword, everyone shall turn to his own people, and everyone shall flee to his own land. People have nowhere to go. Magiging kawawa ang tao. Kaya sinasabing sickle, no?
nagbabanggit ng sickle? Kasi nga harvest. Harvest time. Kaya nagbabanggit ng sickle. Alam naman natin, di ba, pag harvest time na, anong harvest time? Ang mga tao, i-harvest. Sa Matthew chapter 9, verse 37 to 38, then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful. Mga tao to, harvest. But the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Dahil mga tao ang harvest. Yung sickle, yun yung pagha-harvest ng mga tao. At natatandaan naman natin, di ba, yung parable of the wheat and tares. Sabay-sabay na i-harvest yung wicked and the followers of the Almighty Father. Sabay-sabay na i-harvest, but ihihiwalay yung tares sa wheat. Ihihiwalay yung mga believers of the Almighty Father and Jesus Christ sa mga unbelievers or sa wicked people. Saan ilalagay yung mga unbelievers or wicked people? Sa fire. At yung mga believers of the Almighty Father, faithful followers of Christ Jesus, saan dadalhin? Sa barn, sa heaven. Mga souls. Okay? Dito nakalagay sa Revelation chapter 14 verses 14 to 20. Then I looked, and behold, a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, thrust in your sickle and reap, for the time has come for you to reap. For the harvest of the earth is ripe. So he who sat on the cloud thrust his sickle on the earth, and the earth was reaped. Verse 17. Then another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle. And another angel came out from the altar, who had power over fire, and he cried with a loud voice, or with a loud cry, to him who had a sharp sickle, saying, thrust in your sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. So the angel thrust his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and threw it into the great winepress of the wrath of God. And the winepress was trampled outside the city, and blood came out of the winepress up the horses' bridles for 1,600 furlongs. Verse 17 ng Jeremiah chapter 50. Israel is like scattered sheep. The lions have driven him away. First, the king of Assyria devoured him. Now at last, this Nebuchadnezzar, king of Babylon, has broken his bones. Alam natin kung ano ibig sabihin ng Israel, diba? People who struggled with God, and yet they prevailed. Struggled meaning struggle sa mga trials and tribulations na God allowed to happen to the people, but the people prevailed. So yung mga tao parang nagkalat ng mga tupa, dahil yung mga lions pinaalis sila, kaya sila nagkalat. Nagkasala sila. Nawala sila sa right path. Kaya kung saan-saan sila napunta, yung mga decision nila mali-mali. Kaya anong nangyari? First, the king of Assyria devoured him. Ano tong king of Assyria? Devoured him. Anong nangyari? Ito, ang una,
king of Assyria devoured him. Ano yun? Yun yung the Great Flood. Yung the Great Flood, nawala lahat ng mga tao. Ang natira, ilan ang natira na tao? 8 lang na natira ang tao. Yun ang una na nilinis ni Almighty Father ang mundo. Pero may natira na mga tao, 8. Now at last, this Nebuchadnezzar, king of Babylon, has broken his bones. Ngayon, ito na ang huling pagkakataon. Yung galit ni Almighty Father, ibubuhos na niya. Noong una, tinanggal lang niya yung mga tao. Pero may natirang mga wicked people. Dumami uli. Gagawin ulit ni Almighty Father. Lilinisin niya uli ang mundo. Verse 18. Therefore, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I'll punish the king of Babylon and his land, as I have punished the king of Assyria. Naparusahan na dati ang mga may kasalanan o mga nagkasala, nawala na sila. Pero dumami uli, kaya ang gagawin ulit ni Almighty Father, paparusahan uli. Yung sa the Great Flood. Pero ngayon, ibang form of punishment na ang gagawin ni Almighty Father. Hindi na flood ang gagawin. Mas matindi. Calamities, plagues, tragedies, pestilence, famine, war. Verse 19. Hindi ko kayo tinatakot, no? Anong nakalagay dito sa Bible? I-announce mo, i-broadcast mo. Bago natin basahin, di ba? Nasa bandang umpisa ng Jeremiah chapter 50. I-broadcast, i-announce, i-open sa tao, huwag itago. Do not conceal it. Para malaman ng tao kung ano ang mangyayari. Open si Almighty Father sa mga gagawin niya. Gagawin ni Almighty Father to. Hindi siya nananakot. Gagawin niya to. It's a warning. Verse 19. But I'll bring back Israel to his home. Ibabalik ni Almighty Father yung kanyang mga anak sa kanyang bahay. Ano yung bahay natin? Saan ba yung bahay natin? Heaven. Heaven is our real home. And he shall feed them, or he shall feed on Carmel and Bashan. Ano ibig sabihin ng Carmel? Garden. Bashan, it's a fertile land. So, ano yung home natin? Fertile land na garden. His soul shall be satisfied on Mount Ephraim and Gilead. Ephraim means fruitful. And Gilead means perpetual covenant. It will be forever. Dun sa bahay ni Almighty Father, we will live there. It'll be a fruitful, productive place. Ang ating real home with our Father. Baka sabihin nyo, hindi Israel lang yan. Hindi lang to Israel. Or may mga Israelites or from Israel. Pero kasama rin, syempre, yung mga tao na nagtitiwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ, dahil alam natin ang ibig sabihin ng Israel, di ba? At saka nun, yung mga countries, wala pang mga pangalan. Ang available lang na name na kilala ng time na yon, matanda na kasi na lugar, Israel. Okay? Kailan lang ba na-establish yung ibang mga countries?
Kaya hindi lang to mga tao sa Israel, kundi kasali tayo. Ha? Verse 20, in those days and in that time, says the Lord, the iniquity of Israel shall be sought, but there shall be none. And the sins of Judah, but they shall not be found. For I will pardon those whom I preserve. Napakaganda na sinabi ni Almighty Father. Sa oras na yon, sa araw na yon, yung kasalanan ng Israel hahanapin. Pero walang makikita. Yung kasalanan ng mga Jew, hahanapin. Wala rin makikita. Dahil, papatawarin ko yung mga tao na piniserve ko, na iingatan ko na akin. Sabi ni Almighty Father. Nakalagay di ba dito sa Isaiah chapter 1 verse 18 to 19. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Dito sa Romans chapter 8, verse 1 up to 4. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Wala nang condemnation doon sa tao na nagwo-walk according to the Spirit of the Almighty Father. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh. On account of him, he condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ito pa, John 3:16, di ba? Kaya mawawala ang kasalanan ng tao, hahanapin, hindi makita. Bakit? Dahil nga sa sinabi ni Almighty Father dito pa sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned. Wala nang condemnation. But he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Nakalagay naman ito sa Hebrews chapter 8 verse 12, tsaka sa Jeremiah chapter 31 verse 34. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Dahil kay Jesus Christ. Kakalimutan ni Almighty Father mga kasalanan natin. Hahanapin. Yes, may record, naka-record sa books, no, sa Book of Revelation. Hanggang record na lang 'yon, pero may notes sa baba. Dahil kay Jesus na save. So wala na 'yon, tanggal na 'yon. Pero yung mga tao na hindi naniniwala kay Jesus Christ, sa kay Almighty Father, wala silang pananampalataya. Walang note na nakalagay at wala yung name nila sa Lamb's Book of Life. Kaya yung kasalanan nila remains at sila ngayon ay mapupunta sa impyerno. Verse 21, go up against the land of Merathaim, against it, and against the inhabitants of Pekod. Waste and utterly destroy them, says the Lord, and do according to all that I have commanded you. Pumunta sa lugar ng Merathaim, sa lupain ng Merathaim. Ano yung Merathaim? Bitter river or rebellion. Pumunta ka sa lupain, no? Sa against the land ng mga nagrebelde. And against the inhabitants of Pekod. Ano yung Pekod? Pekod means visitation or outsiders or
unbelievers. Kasi, pag visitation ka, pag ibig sabihin ng paycall, visitation, pag bisita ka, ibig sabihin, hindi ka taga doon, outsider ka. Kung outsider ka, unbeliever ka. Kaya nga, di ba nakalagay dito sa Revelation chapter 22 verse 15, but outside, and outsider, hindi ka taga doon. But outside are dogs, and sorcerers, and sexually immoral, and murderers, and idolaters, and whoever loves and practices a lie. Anong mangyayari sa kanila? Dito sa verse 21, waste and utterly destroy them, says the Lord, and do according to all that I have commanded you. Dito sa verse 22 of Jeremiah chapter 50, a sound of battle is in the land, and of great destruction. So itong mundo na to, magiging battleground to, and it will be destroyed. So yung mga buildings, pag dumating na yung mga calamities, no? Masisira. Yung may dumating na nabaha, diba? Sira na agad. Yung lupain. Lindol pa, bagyo, pagsabog ng bulkan. Verse 23, how the hammer of the whole earth has been cut apart and broken. Yung hammer ng mundo, naputol, nahati. Bakit may hammer? Baka itanong nyo, bakit may hammer? Ang hammer symbolizes ng ironclad na pamumuno na parang strict. Masisira yun. Sisirain ni Almighty Father yun. Yung mali na rules and regulations of the land, sisirain ni Almighty Father. Yung mga policies na ginawa, yung mga plans na ginawa, na akala ng tao ay nakaset in stone, akala nila ay matibay na yung kanilang mga policy or mga agenda na ginawa, sisirain ni Almighty Father. How Babylon has become a desolation among the nations. Yung mga plano ng mga tao, masisira yun. Bakit masisira? Sinong sisira? Si Almighty Father. Bakit ako mamingiti? Kasi si Almighty Father, powerful siya. Bibigyan niya ng justice ang kanyang mga anak. Bibigyan niya ng justice ang kanyang sarili. Verse 24. Baka sabi niya, bakit ka masaya? Masisira na nga ang mundo, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng pagsabog ng bulkan. Ba't ka masaya? Because we are not of this world. This is not our home. Our home is with our Father. Itong place na to, puro pain and sufferings and wickedness ang nakikita natin. Greediness of the people. But with our Father, mawawala lahat yan. Kaya masaya ako. But at the same time, malungkot ako dahil yung mga tao na hindi naniniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, nakakalungkot, mapupunta sila sa eternal damnation kung hindi sila magsisisi, kung hindi tayo magsisisi, kung hindi tayo magiging faithful kay Almighty Father. Dahil sa mundo na to, ang nagro-rule ay ang kasamaan. Kaya si Almighty Father nang gumawa ng mundo na to, pero inangkin ni Lucifer ang mundo na to, ng demonyo, ng kaaway, ng makasamaan ang mundo na to. Kaya puro kasamaan ang mga tao. Corrupted.
Verse 24 of Jeremiah chapter 15. I have laid a snare for you. You have indeed been trapped, O Babylon, and you were not aware. You have been found and also caught because you have contended. You have contended against the Lord. Inaway mo si Almighty Father. Rebelde ka. Hindi mo alam, may trap nang nakaset sa'yo at nahulog ka na sa trap. Akala ng mga tao, akala ng mga namumuno ng mundo na to, alam na nila yung pasikot-sikot kung paano yumaman at maging pagmamayari nila ang mundo na to. Sa ngayon, powerful sila. Pero, hindi nila alam. Trap na sila. Dahil hindi naman sila nag-create ng mundo na to. Nag-create ng mundo to, si Almighty Father. Si Almighty Father, ang powerful. Our Father, the creator of this world, is full of wisdom and knowledge. Kaya yung mga arrogant people, na akala nilang hawak nila ang mundo sa kanilang mga kamay, hindi nila alam, trapped na sila. Yung mga gumagawa ng mga plans for this world on how to control people, nakatrap na sila. Hindi nila alam. Nakatrap na sila. May hinihintay lang na iba pang mga tao si Almighty Father na babalik sa Kanya. Verse 25, the Lord has opened His armory and has brought out the weapons of His indignation. For this is the work of the Lord of God of hosts in the land of Chaldeans. Yung galit ni Almighty Father, full to the brim na, apaw na. Kaya maraming si Almighty Father na weapons ang kanyang galit. Nakaipon. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ito. Pero masaya ako. Nakikilala ko yung tatay ko. Pag binabasa ko ang kanyang salita, na-amaze ako sa kay Almighty Father. Yung kanyang pagmamahal, yung kanyang patience sa atin. Verse 26, come against her from the farthest border, open her storehouses, cast her up as heaps of ruins, and destroy her utterly. Let nothing of her be left. Walang matitira dito sa mundo na to. Yung mga magagandang mga bagay na mga tourist spots. Temporary lahat ng mga nandito sa mundo. Yung mga magagandang bahay, magagandang places, yung mga nakikita niyang mga structure, masisira lahat. Verse 27, slay all her bulls, let them go down to the slaughter. Woe to them, for their day has come, the time of their punishment. Yung mga earthly riches, it will be destroyed. Because time of punishment for the haughty people, for the arrogant people. Those people who disregarded
the Almighty Father and Jesus Christ. Yung akala nila sila na yung may-ari ng mundo. Akala nila hindi na sila mawawala sa kanilang pwesto. Pagdating ni Almighty Father, yung galit niya, pagdating ni Jesus Christ, magkakaalaman. Verse 28, the voice of those who flee and escape from the land of Babylon declares in Zion the vengeance of the Lord our God, the vengeance of His temple. Merong makakatakas. Paano sila makakatakas? Makakatakas lang ang mga tao sa land of Babylon if they ask for God's forgiveness. Makakatakas sila. Tayo, makakatakas tayo kung magiging faithful tayo kay Almighty Father. Hindi natin ma-experience yung pain and sufferings na mararanasan ng mga taong hindi naniniwala kay Almighty Father. Kung maniniwala tayo kay Almighty Father, hindi natin ma-experience yung galit ni Almighty Father. Masisave tayo pag hindi tayo makipag-partake sa mga kasamaan dito sa mundo. Psalm chapter 94 verse 1 and 2, O Lord God, to whom vengeance belongs, O God, to whom vengeance belongs, shine forth, rise up, O Judge of the earth, render punishment to the proud. Ayaw na ayaw ni Almighty Father na mayabang. Ayaw na ayaw niya. Ano ba mga pinagayabang ng mga tao? Katalinuhan nila, yung itsura nila, yung kayamanan nila, yung fame nila, yung wealth nila, yung ba pinagayabang tao, yung bahay nila, yung lupain nila, yung ba pinagayabang ng tao, yung trabaho nila, yung ba pinagayabang nila. Kung ano ang pinagayabang ng mga tao, tatanggalin ni Almighty Father. Durog ang mga tao pag nagalit si Almighty Father. Hindi naiintindihan nila. Kaya nga sabi ni Almighty Father, broadcast this to the people. Sabihin, kaya sinasabi ko, binabasahan ko kayo ng Bible. Verse 29, call together the archers against Babylon, all you who bend the bow, and camp against it all around. Let none of them escape. Repay her according to her work, according to all she has done, do to her. For she has been proud against the Lord, against the Holy One of Israel. Revelation chapter 19 verse 19, and I saw the beasts, the kings of the earth, and their armies gathered together to make war against him who sat on the horse and against his army. Wala silang laban kay Almighty Father. Yung mga proud people. Inuulit ko na, mga proud people. Pag hindi tayo nagpasakop kay Almighty Father, yung mga sinasabi ni Almighty Father dito sa Bible, proud ka, mayabang ka. Pag hindi mo sinusunod yung mga nakalagay dito na wag mong susundin yung culture and tradition mo, instead, read the Bible, get to know the Almighty Father and Jesus Christ. Pag hindi ka sumunod sa ganon, proud ka. Kasi sa isip, bakit ako susunod sa'yo? Bakit ako magbabasa ng Bible? Paano naman makikilala si Almighty Father? Sa leaflets na gawa ng leader ninyo. Blind leading the blind. Read the Bible. Mas una pa to kaysa sa mga leaflet na binabasa ninyo. Gawa to ni Almighty Father. Author, si Almighty Father. Time na to humble ourselves before our Father.
kahit hindi pa darating si Jesus Christ, dahil hindi naman natin alam kung kailan ang dating ni Jesus Christ. Ngayon na, kasi we don't know our time here on earth. Pag nakakakita ako sa internet, yung mga lagi ko kilala kaya niya si Jesus Christ? Kilala niya si Almighty Father? Ano kaya nangyari sa kaluluwa niya? Naiisip niya ba yun? Yun ang naiisip ko, ano kaya nangyari sa kaluluwa niya? Sayang. Okay? At nalulungkot si Almighty Father. Pero, yung tao na yun, nag-decide na siya na hindi siya maniniwala kay Almighty Father. Kaya, saan ang punta niya? Sa lugar kung saan nararapat. Verse 30, therefore her young men shall fall in the streets, and all her men of war shall be cut off in that day. Sa Revelation chapter 19 verse 21, and the rest were killed with a sword which proceeded from the mouth of him who sat on the horse, and all the birds were filled with their flesh. All her men of war shall be cut off in that day. Excuse me. And all the birds will be filled with their flesh. That's Revelation chapter 19 verse 21. Verse 31 of Jeremiah chapter 50. Behold, I am against you, O most haughty one, says the Lord God of hosts. For your day has come, the time that I will punish you. Sinong kausap ni Almighty Father dito? Yung mga taong mayayabang. Yung mga bagay na pinagyayabang natin. No? Itong mundo, mayabang itong mundo na to. Haughty, arrogant, proud, boastful. Sa Revelation chapter 18 verse 7, in the measure that she glorified herself and lived luxuriously, in the same measure give her torment and sorrow. For she says in her heart, I sit as queen and am no widow and will not see sorrow. Di ba kayabangan yun? Itong sabi ng mundo, hindi ako magiging widow. Queen ako eh. Hindi ako makakakita ng kalungkutan. Kayabangan yan. Kaya galit si Almighty Father sa mga tao dito sa mundo, sa kayabangan. Verse 32, the most proud shall stumble and fall, and no one will raise him up. I will kindle a fire in his cities, and it will devour all around him. Sa pinakamayayabang, they will stumble and fall. Maliwanag na nakalagay. No one will raise him up. May mga tao na sobrang yabang na nakatira sa isang lugar or kahit madaming lugar sa buong mundo, mayayabang sila. Basahin natin Revelation chapter 18. Therefore her plagues will come in one day, death and mourning and famine, and she will be utterly burned in fire. For strong is the Lord God who judges her. The kings of the earth who committed fornication and lived luxuriously with her will weep and lament for her when they see the smoke of her burning, standing at a distance for fear of her torment, saying, Alas, alas, that great city, Babylon, that mighty city, for in 1 hour your judgment has come. And the merchants of the earth will weep and mourn over her, for no one buys their merchandise anymore.
merchandise of gold and silver, precious stones and pearls, fine linen and purple, silk and scarlet, every kind of citron wood, every kind of object of ivory, every kind of object of most precious wood, bronze, iron, and marble, and cinnamon and incense, fragrant oil and frankincense, wine and oil, fine flour and wheat, cattle and sheep, horses and chariots, and bodies and souls of men. Binibenta rin, bodies and souls of men. The fruit that your soul longed for has gone from you, and all the things which are rich and splendid have gone from you, and you shall find them no more at all. The merchants of these things which are rich and splendid have gone from you, and you shall find them no more at all. The merchants of these things who became rich by her will stand at a distance for fear of her torment, weeping and wailing, and saying, Alas, alas, that great city that was clothed in fine linen, purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls, for in 1 hour such great riches came to nothing. Every shipmaster, all who travel by ship, sailors, and as many as strayed on the sea, stood at a distance and cried out when they saw the smoke of her burning, saying, What is like this great city? They threw dust on their heads and cried out, weeping and wailing, and saying, Alas, alas, that great city, in which all who had ships on the sea became rich by her wealth, for in 1 hour she is made desolate. Rejoice over her, O heaven, and you, holy apostles and prophets, for God has avenged you on her. Susunugin. Masusunog. Binabanggit dito sa Jeremiah, binabanggit din sa Book of Revelation. Bakit magkakaroon ng sunog? Pag may bulkan na sumabog, no? Or mayroon lang ma-ignite na flammable na mga material, tapos hawa-hawa na, or forest fires, ganon. Verse 33, Thus says the Lord of hosts, the God of the children of Israel were oppressed, along with the children of Judah. All who took them captive have held them fast. They have refused to let them go. Inapi ng mga tao, persecuted and mocked by the people of the earth, yung mga anak ni Almighty Father. Nakakita na ba kayo na dahil sa isa kang faithful follower of the Almighty Father, pinagtatawanan ka ng tao, iniiwasan ka ng tao, minamalayan ka ng mga tao, sinisiraan ka ng mga tao, galit ang mga tao sa'yo, nang wala namang dahilan? Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Kung si Jesus Christ, yung mga tao, galit kay Jesus, nang walang dahilan, tayo pa kaya na follower niya? Kung si Jesus sinaktan, pinako, itinorture nila, tapos pinako, tayo pa kaya na follower ni Jesus Christ? Bibigyan tayo ng justice ni Almighty Father. Verse 34, Their Redeemer is strong. Matapang at malakas ang ating Savior. Kaya wag tayong matakot. Kahit may nag-oppress sa atin, pinapersecute tayo, may nagmamock sa atin, may naninira sa atin, hindi tayo matatakot. Our Redeemer is strong. The Lord of hosts is His name. He will thoroughly plead their case, that He may give rest to the land and disquiet the inhabitants of Babylon. Papatahimikin ni Almighty Father yung mga nagpa-persecute sa kanyang mga anak.
Bibigyan niya ng justice ang kanyang mga anak. Dahil malakas yung tatay natin, yung Savior natin, malakas. Bibigyan tayo ng kapahingahan ng tatay natin. At yung mga nagmamock sa atin, yung nagpa-persecute sa mga anak ni Almighty Father, mapapahiya sila. Verse 35. A sword is against the Chaldeans, says the Lord, against the inhabitants of Babylon, and against her princes and her wise men. Sino yung mga princes and wise men ng mundo na to? Yung mga people in authority. Sila ang kinoconsider na wise men ng mundo na to. Sila yung mga nakapag-doctorate, nakapag-aral ng sandamakmak na mga kung ano-ano man, na baliwala naman yung kanilang pinag-aralan. Sila yung kinoconsider na prince ng mundo na to or wise men ng mundo na to. Yung mga tao na mayayaman, na lahi ng mga dugong bughaw. Sila yung kinoconsider ng wise men ng mundo na to. Pero kay Almighty Father, ang mga tao, pantay-pantay lang. Verse 36, a sword is against the soothsayers, and they will be fools. A sword is against her mighty men, and they will be dismayed. Sino yung mga soothsayers? Yung mga soothsayers, hindi lang ito ay mga, baka sabihin niyo manghuhula, no? Pero ito yung mga nagpipredict ng stock market, nagpe-predict ng economy, nagpe-predict ng mga sakit ng mga tao. Nag-advisor sila, nagpo-foretell sila ng mga mangyayari sa mundo, na may tatama raw na comet. Sila yung mga soothsayers. Anong sabi ni Almighty Father? A sword is against the soothsayers, and they will be fools. A sword is against her mighty men, and they will be dismayed. Sino pa itong mga mighty men? Ito yung mga magagaling, yung mga matatalino, yung matataas yung IQ, yung mga, kunyari, kasali sila sa mensa, pataasan ng IQ. Pero, kay Almighty Father, anong sabi ni Almighty Father tungkol sa mga taong matatalino? 1 Corinthians chapter 3, verse 19. For the wisdom of this world is foolishness in God's sight, as it is written, He catches the wise in their craftiness. Na binanggit ni Job sa Job chapter 5 verse 13. Mapapahiya ang mga mighty men, mapapahiya ang mga soothsayers, yung mga nagpe-predict ng mundo, kung ano ang mangyayari, kung saan ang direction papunta ang mundo. Nagpe-predict sila, pero hindi nila ay na-ask si Almighty Father kung ano. Malayo sila kay Almighty Father. Kaya mali yung kanilang mga prediction. It's because kinukuha nila yung prediction nila sa mga karunungan lang tungkol sa utak, galing sa utak nila, pinagdudugtong-dugtong nila ang mga senaryo sa mundo, pero hindi sila humihingi ng help from the Almighty Father. Ang tunay na wisdom and knowledge galing kay Almighty Father. Wala nang iba. Kaya nga yung wisdom and knowledge ng mundo to, foolishness kay God. Verse 37, a sword is against their horses, against their chariots, and against all the mixed peoples who are in her midst, and they will become like women. A sword is against her treasures, and they will be robbed. Nabanggit dito, all mixed peoples who are in her midst. Ibig sabihin, hindi lang isang nation or isang race ang may parusa, kundi lahat, mix, halo-halo.
Magiging parang babae sila. Ano ba yung babae? Nervyosa. They will shake and wail like women. Kasi, a sword is against her treasures and they will be robbed. Yung horses, chariots, mga sasakyan to, no? Armories and artilleries, mga weapons, machineries, iba-ibang mga klase. Walang panama kay Almighty Father. Kung halimbawa may bagyo, naghahanda ka para sa bagyo. Walang ano 'yon, walang bearing yung mga paghahanda mo. Naghahanda ka tungkol sa example sa lindol. Walang mangyayari doon tungkol sa paghahanda mo tungkol sa lindol. Dahil masisira yun ni Almighty Father, lahat ng mga preparation mo. Yun ang ibig sabihin. Lahat ng plano mo, lahat ng agenda mo na nakafocus ka na dito sa mundo, sira lahat ng plano mo. Tungkol sa pagkain ng mga tao, masusuplayan mo, masisira lahat ng plano mo. Dahil hindi mo sinali si Almighty Father, mayabang ka. Akala mo kaya mo na, akala mo matalino ka. Hindi. Akala mo, dahil nauutakan mo yung tao, na mamanipula mo ang tao, matalino ka na. Hindi. Kaya ka lang yumaman, kaya ka lang nasa itaas ngayon dahil nagmanipula ka ng tao. Yung tungkol sa negosyo mo, tinaasan mo ang presyo or monopolize mo. Kasamaan yon, greediness yon. Ayaw ni Almighty Father nun. Verse 38, a drought is against her waters and they will be dried up. For it is the land of carved images, and they are insane with their idols. Binanggit na naman ni Almighty Father. Ano yung drought is against her waters? Walang blessing na madarating. It will be dried up. Why? It's because lupain ng mga carved images ang lupa na to. At they are insane with their idols. Nababaliw sa idols ang mga tao. Tignan ninyo, kahit anong religion, merong mga bagay sila na sinasamba sa mundo na to. Gawa sa kahoy, gawa sa semento, gawa sa gold man or silver. Dahil they are insane with their idols. Gustong-gusto nila yung idols. Yung mga lucky charms, gustong-gusto nila yan. For it's the land of carved images. Example, meron kayong hero. I-commemorate natin yung hero natin. Gawa tayo ng mukha ng hero natin. Bakit kailangan pang lagyan ng mukha ng hero ang mundo? Bibigyan pa ng isang kapirasong lupa tapos mag-erect tayo ng isang to commemorate this person. Sinasamba mo ba yun? Hindi, hero lang yun. Bakit mo gagawing hero yun? Hindi ba hero si Almighty Father? Hindi ba hero si Jesus Christ? So, sinasamba mo na rin yun. Dahil ginagawa mong sacred yun eh. Minsan nga, may bantay pa na gwardiya, di ba? Kaya nga sabi ni Almighty Father, they are insane with their idols. Gawa pa sa bronze, gawa pa sa ginto, gawa pa sa ano. Baka sabi nyo, di papagawan din namin si Almighty Father. Hindi mo pwedeng gawan si Almighty Father ng gawa sa bato, gawa sa ano. Minamak nyo si Almighty Father. Ginagawa nyo siyang katatawanan. Ginagawa nyo katatawanan si Jesus Christ. Hindi mo mailalagay sa isang bato si Jesus Christ. Hindi mo mailalagay sa isang kahoy. Tapos bubuhatin mo yung kahoy na yun. Ito si Jesus Christ, kahoy. Natanggal na yung pintura, sasabihin mo si Jesus Christ yun. Si Jesus Christ, powerful siya. So, saan nakuha yung ganong mga ugali na may mga statue ang mga tao? Paganism. Paganism means, ano yung paganism? Marami kang sinasambang Diyos. Kahit yung kahoy sinamba mo na.
Gawa sa akasya, sinamba mo yung akasya tree. O, hindi, may korting tao naman. O di ko kortihan ko yung tao, sambahin mo yan. Pati yung dragon, sinamba yung dragon. Alam niyo, malapit na yung sambahan ng mga dragon ngayon. Sinisimbolize ng dragon si Satanas, sinasamba niyo. Gumagawa pa kayo ng image, pinapasayaw niyo pa. Sasabihin mong Christian ka, pero meron kang ganun eh. May mga lucky charm ka pa. Hindi, parang anak ko lang to na, halimbawa, anak ko, no, gusto ko may picture ako ng anak ko. O di, sige, mag-picture. Ba't anak mo ba yon? Kamag-anak mo ba yon? Kadugo mo ba yon? Ano, saan ba galing yon? Justify, mali naman yung pagkaka-justify ng mga tao. Verse 39, therefore the wild desert beasts shall dwell there with the jackals. Ano ba yung ugali ng jackals? Yung jackals, cold-hearted sila. Calculated killers and vicious thugs. Ang mga jackals, walang puso. Selfish, greedy. Kalkulado nila ang kanilang mga kilos. Mga tao sa mundo ganyan. And the ostriches shall dwell in it. Baka sabihin nyo, ang cute-cute naman ng mga ostrich Ibon naman yung ostrich Ang ugali ng ostrich, ano yung ugali ng ostrich? Yung ostrich, nagtatago siya sa ilalim ng lupa, yung ulo niya. Yun ang isa sa mga characteristics niya. Duwag siya. Ayaw niyang harapin ang katotohanan. Kaya 'di ba, sabi ni Almighty Father, yung mga duwag, wala yung part sa heaven. Kaya nga in jackals, yung mga cold-hearted people, mga selfish and greedy, yung mga calculated killers, mga chismosa, kasali na rin dito, chismosa, mga jackals, tsaka mga ostrich, mga duwag. It shall be inhabited no more, nor shall it be dwelt in from generation to generation. Dito sa mundo, nandito ang jackals, nandito ang mga ostrich, mga duwag, mga selfish. Anong mangyayari? Mawawala sila. It shall be inhabited no more forever, nor shall it be dwelt in from generation to generation. Mawawala sila. Saan sila mapupunta? Sa impyerno. Verse 40. As God overthrew Sodom and Gomorrah and their neighbors, says the Lord, so no one shall reside there, nor son of man dwell in it. Nakita niyo na ba yung Sodom and Gomorrah? Walang nakatira sa Sodom and Gomorrah up to now. Hindi mataniman. Okay? Barren land, desolate land. Up to now. Ang mundo ngayon, Sodom and Gomorrah, gaya ng nangyari nung time ng Sodom and Gomorrah, ganun ang gagawin ni Almighty Father dito sa mundo. Dahil sa halo-halong kasalanan. Behold, the people shall come from the north, and a great nation and many kings shall be raised up from the ends of the earth. Binanggit na naman ng from the north, from heaven. A people shall come from heaven, a great nation and many kings shall be raised up from the ends of the earth. Ano ito? The Lord God will send His people from heaven. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation.
His own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Kaya nga great nation, many kings kasi tayo yon. Chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Ano ang gagawin nila? Verse 42, they shall hold the bow and lance. They are cruel and shall not show mercy. Their voice shall roar like the sea. They shall ride on horses, set in array like a man for the battle against you, O daughter of Babylon. Armies of the Almighty Father, ito, and Jesus Christ. Basahin ulit natin Revelation chapter 19 kasi ito rin yun, no? Now I saw heaven, Revelation chapter 19 verse 11, Now I saw heaven open and behold a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True. Para makabisado nyo na rin. He who sat on him was faithful and true, and righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire. Si Jesus ito. And on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies in heaven, binabanggit kasing armies, di ba? Yung mga great nation na against Babylon, against the daughter of Babylon. The armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Yun ang mga tao ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Verse 43, the king of Babylon has heard the report about them, and his hands grow feeble. Anguish has taken hold of him, pangs as of a woman in childbirth. Natakot yung king of Babylon. Takot na ngayon. Ngayon takot na siya. Alam niya to eh. Kabisado niya yung Bible. Yung fallen angel, kabisado niya rin ang Bible. Alam niya mangyayari sa kanya. Nangihina na siya. Kaya ang ginagawa niya ngayon, nagdo-double time siya. Marami siyang hinahakot na mga tao para magkasala. Lahat binibigyan niya ng mga material things, pinapayaman niya yung mundo, yung mga tao, para makalimutan si Almighty Father. Sinisira niya lalo. Verse 44, behold, he shall come up like a lion from the floodplain of the Jordan against the dwelling place of the strong. But I will make them suddenly run away from her. Sabi ni Almighty Father. Ang gagawin ko, tatakbo sila malayo sa Kanya. And who is a chosen man that I may appoint over her? Sino ang aking pinili na ma-appoint ko para mamuno sa mundo? For who is like me, sabi ni Almighty Father, who will arraign me? And who is that shepherd who will withstand me? So this is Jesus Christ. Itong for who is like me, who will arraign me, who is that shepherd who will withstand me. Si Jesus Christ ito, na ipapadala ni Almighty Father, appointed sa mundo, siya ang mag-reign sa New Jerusalem. Nakalagay sa Daniel chapter 12 verse 7. Then I heard him, the man clothed in linen, who was above the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand to heaven, and swore by him who lives forever, that it shall be for a time, times and half a time, and when the power of the holy people has been completely shattered, all these things shall be finished. Sino yung man clothed in linen? Si Jesus Christ. Who will arraign me? Sabi ni Almighty Father. Arraign is kung sino ba yung katulad kong mag-judge. Di si Jesus Christ yun. Who is that shepherd? Si Jesus Christ.
Who will withstand me? Sino ang nakatiis sa akin? Si Jesus Christ, nakatiis kay Almighty Father, nakatiis sa trials and tribulations na ipinaranas ni Almighty Father. Kay Jesus, nakaya ni Jesus, okay? Na-experience niya, He lived through something. Ibig sabihin ng withstand, no? Si Jesus. Siya ang ipapadala ni Almighty Father. Verse 45, therefore, hear the counsel of the Lord that He has taken against Babylon, and His purposes that He has proposed against the land of the Chaldeans. Surely the least of the flock shall draw them out. Surely He will make their dwelling place desolate with them. Magiging desolate ang mundo. Ano bang another word for desolate? Dismal, dreary, bleak, unoccupied, abandoned, ang mundo. Magtatanong na naman, bakit magiging abandoned? Kasi nga nasa impyerno ng mga tao na wicked. Kasi ang pinag-uusapan dito is the end of times. Kaya pag sinasabi ni Almighty Father na desolate ang land, kasi nga, tatanggalin ni Almighty Father yung mga tao. Ililipat niya ng lugar sa tamang kalalagyan nila, yung mga kaluluwa. Tapos, yung katawan, nabulok na. At kaya ni Almighty Father gagawing desolate ang mundo dahil sa kasalanan ng mga tao. Sa greediness, sa kayabangan. Puro na lang pang sarili ang iniisip. Hindi na iniisip si Almighty Father, hindi na iniisip yung kapwa-tao niya. Puro pagpapayaman sa mundo na to. Hindi iniisip na ang tunay na treasure, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kaya sisirain ni Almighty Father ang mundo na to. At pag nasira na niya, nilinis na niya lahat, ibabalik niya yung mga tao na kanyang mga pinili, yung chosen generation, the royal priesthood, a holy nation, ilalagay sa New Jerusalem. Verse 46, at the noise of the taking of Babylon, the earth trembles, and the cry is heard among the nations. Mangyayari to, it's an impending devastation of earth. Kaya nga nakalagay sa umpisa, declare among the nations, proclaim and set up a standard. Proclaim, do not conceal it. Say, Babylon is taken. Babawiin na ni Almighty Father ang Babylon. Babawiin na ni Almighty Father ang mundo na to sa kamay ng kasamaan. At yung mga tao na hindi sumusunod kay Almighty Father, tatanggalin niya rito sa mundo na to. Walang mapagtataguan. Saan ilalagay ang mga tao? Yung mga katawan, dahil sa calamity, sa tragedies, mamamatay. Saan mapupunta yung kaluluwa nila? Sa impyerno. Pero kung faithful follower ka ni Jesus Christ and the Almighty Father, saan mapupunta yung katawan mo? Yung kaluluwa mo? Sa heaven. Binabanggit dito yung mga sumasamba sa mga idols, yung mga arrogant, yung mga disobedient people, yung mga murderers, yung mga cowards. Yung mga nagmamock kay God, yung mga nagpina-persecute yung mga anak ni Almighty Father. Binabanggit dito sa Jeremiah chapter 50. Binanggit din dito yung unang time na nilinis ni Almighty Father ang lugar. Tatanggalin ni Almighty Father yung mga unbelievers, yung mga outsiders
Sila yung mga outsiders, yung mga hindi dapat na nandito sa mundo dahil ayaw nilang maniwala kay Almighty Father. Dahil ang mundo na to ay para sa mga anak ni Almighty Father, dahil ang creator ng mundo na to, si Almighty Father. Yung mga plano ng mga tao na wicked people who don't want to acknowledge the Almighty Father, tinatanggal si Almighty Father sa mundo na to. Sila ang tatanggalin ni Almighty Father. Yung kaluluwa nila mapupunta sa impyerno, pinapa-announce ni Almighty Father, do not conceal it. Kaya para hindi tayo madamay sa galit ni Almighty Father, ma-escape natin ang galit ni Almighty Father, bumalik na tayo sa tatay natin para makatakas tayo sa galit ni Almighty Father. Dahil ang ibibigay niya sa atin, paradise. Yun ang bahay na ibibigay sa atin ni Almighty Father. Yung heaven. Yun ang promise niya. Magtitiwala tayo sa Kanya. Dahil walang bagay si Almighty Father na sinabi na hindi ginagawa. Lahat ng sinasabi ni Almighty Father, ginagawa niya. Nawalan ng pananampalataya ang mga tao kay Almighty Father dahil sa mga wicked people na nag-connive kasama ang wicked one, kasama ang fallen angel. They connive to remove the name of the Almighty Father in this world, pero hindi sila magtatagumpay. At meron ding mga tao na inililigaw, may mga shepherd na inililigaw nila ang mga tao for their own selfish gain. Hindi tayo maliligaw if we have the Bible, if we read the Bible. Hindi tayo maloloko ng mga tao. Trust in the Almighty Father, trust in Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit, always pray, always read the Bible. Please. Our Father will never fail us. Jesus will never fail us. Our Savior, our Redeemer. God loves us so much. Thank you.